Sinibak na ng Terra Firma ang kanilang coach na si Jana Del Cardel pagkatapos ng 6 na seasons. Itong si Cardel sa panahon na yon ay nakakuha ng 30 panalo at 113 na talo. Hindi naman nakapagtataka dahil kaya natatalo Terra Firma, pinamimigay palagi yung mga top players nila at mga draft picks dito sa San Miguel o kaya Ginebra. Hindi na sikreto yan, kaya nga tawag dito farm team ng SMC. Ang pumalit dito kay Jana Del Cardel ay itong si Raymond Tionco. Matagal ng assistant ni Coach Cardel ito. At ang balita ay associate din ito ni Northport Coach Bonitan na alam natin ay malapit din at inappoint ni Alfrancis Chua. Yan ang balita. So ngayon ang tanong, ito bang si Coach Cardel saan kaya mapupunta? Well, sabi nga nung iba, kahit sino namang ilagay mo sa coach sa Terra Firma, walang magbabago dahil dito sa kanilang policy na ibigay yung mga top players sa SMC. At marami nga nagsasabi na totoo, dito sa ilalim nitong si Coach Cardel ay gumanda yung performance ng iba nilang players katulad nila Wamit Yongson, Stephen Holt, Isaac Go. Ang problema nga lang, pinamimigay nila, so baliwala din na nangyayari. Ang tanong nga ngayon ng iba, ngayong na-trade na o napalitan na itong si Coach Jana Del Cardel, posible kaya napalitan naman susunod itong coach ng Magnolia na si Chito Victolero dahil ito ay hindi rin nakapag-perform o nag-underperform. Samantala sa San Miguel B naman, malakas din ang pressure na palitan na itong si George Gallant dahil marami naniniwala na hindi rin daw ito nagiging maganda ang resulta kapag pinaglalaro yung mga players ng SMB. Hindi rin maganda substitution patterns at clearly outclassed nitong si Coach Tim Cone. So yan ang abangan natin. Actually sa tingin ko malabo pang palitan niya si Gallant at si Victolero, pero malay natin dahil itong kay Cardel ay biglang nangyari. May momentum ngayon itong San Miguel Beer dito sa darating na Game 5 pagkatapos nilang manalo ng malaki dito sa Game 4. Natambakan nila Barangay Ginebra at nag-click yung mga scorers nila, sila Trojano, sila Cruz, sila CJ Perez at si Terence Romeo. Ngayon ang tanong na lamang ay kung masusustain ba nila yung momentum na yan. Kasi so far dito sa serye nangyayari palitan ng panalo, Ginebra, SMB, Ginebra, SMB. So susubukan ng SMB na makalamang ngayon. Very crucial syempre ang Game 5 dahil ang manalo dito, isang panalo na lang ay pasok na sa finals. So yan ang aabangan natin. Kung sakaling manalo ang San Miguel Beer, ang laking bagay niyan dahil yan ang kinakailangan nilang gawin para sila ay makapasok sa finals at makaharap malamang itong TNT. Hindi pa out yung Reynolds yan pero dehado na sila dahil 3-1 yung standing dyan. Sa ngayon, itong San Miguel, kung gusto nila talagang manalo kontra dito sa Barangay Ginebra, importante dyan ay makakuha sila ng magandang start at yung rebounding. Yan ang magiging susi para sa San Miguel kung gusto nilang manalo. Sa Barangay Ginebra, ganun din. Nakita naman natin na kinakailangan din yung rebounding ang magiging susi. Kaya kung sino lumalabas sa rebounding, yun ang nananalo. Pangalawa pa dito sa Barangay Ginebra, hindi po pwedeng aasa lang sila kay Justin Brownlee. Noong Game 4, naka 49 points si Justin Brownlee pero very limited yung contribution niya na nakuha mula sa ibang players. Plus masama yung depensa nila. Kaya yan ang kinakailangan gawin nitong Barangay Ginebra sa susunod na laro. Kapag yan ay nangyari, masasabi natin na magiging maganda ang resulta nito para sa Ginebra. Sa panig naman ng San Miguel Beer, ang importante dyan, ma-sustain nila yung momentum at yung intensity ng pag-rebound. Kaya abangan natin. Para doon sa mga nagsasabi na nagbibigayan niya, sa tingin ko malabo. Dahil hindi naman mag-aaksaya ng panahon ito si Brownlee na umiscore ng 49 points. Kung sila naman talaga daw ay nagpapatalo, kaya malabo yan. Posible nga ba na itong si Jason Perkins ay lilipat dito sa Converge Fiber Xers? Alam natin na nag-meeting na ang Converge at itong si Troy Rosario. At maganda naman daw ang naging resulta pero wala pang pirmahan ng kontrata. Ngayon, ang susunod na magiging ka-meeting ni Troy Rosario ay ang SMC. At alam natin ang SMC kayang tapatan kung ano man ang i-offer ng Converge o baka higitan pa. Ngayon, kung ikaw Converge, hindi ba mas maganda kung meron kang backup plan in case hindi mo makuha si Troy Rosario? At ang nakikita ko dyan na pwede nilang gawin ay mag-offer para dito kay Jason Perkins. Si Perkins ay may kontrata dito sa Phoenix Fuel Masters, hindi ito free agent. Pero ang balita ay magre-rebuild itong Phoenix at baka itong si Jason Perkins ay kabilang doon sa mga players na ma-trade na. At posible syempre na kung magiging available sa market itong si Perkins,
sigurado na ang Converge ang isa doon sa mga teams na gustong kukuha dyan. Dahil for example, kung totoo nga na si Troy Rosario ang preferred team niya ay Barangay Ginebra at doon siya pumirma, posible na ito si Jason Perkins naman ang mapunta dito sa Converge FiberXers. Kapag nakuha ng Converge itong si Perkins, medyo hindi nila mararamdaman yung pagkawala ni Rosario dahil halos pareho lamang namang estilo ng laro itong si Rosario at si Perkins. Kaya sa tingin ko, magiging malaking bagay kung sakali na makuha nila itong si Jason Perkins. Ngayon, para ito'y mangyari, medyo iba yung sitwasyon kay Rosario dahil si Rosario free agent. Since itong si Perkins ay may kontrata sa Phoenix, kinakailangan magkaroon ng trade offer dyan ng Converge. Fortunately, ang Converge maraming mga batang player at mga big men na pwedeng i-offer dito sa Phoenix. At kung nagre-rebuild ng Phoenix, sigurado na mayroon sila makukuha dyan sa mga big men ng Converge na magugustuhan nila. Kaya sa tingin ko, magiging magandang sitwasyon ito para sa Phoenix at Converge. Ang Rain or Shine Elasto Painters ay hindi pa rin sumusuko dito sa serye kontra TNT kahit na dehado sila. Sinabi ni Coach Yeng Giao na malaki pa rin yung posibilidad na makakagawa sila ng paraan para kumuha ng mas malaking mga plays at opportunities. At ang importante, ito ay masasabi natin talaga na experience o learning experience para doon sa mga bata nilang players. Alam natin marami dyan mga batang players at maganda future ng Rain or Shine. At wala naman itong reputation na tinetrade na lang basta-basta yung kanilang mga players. Kaya sa tingin ko magiging okay ito para sa ROS in the future. Pero kung pag-uusapan natin yung present, sa tingin ko medyo mahihirapan talaga silang manalo kontra dito sa TNT. Hirap na hirap sila ditong manalo ng isang game. Nakita nga natin medyo controversial pa. Na nasabi nga ni Jonard Clarito ng ROS na foul siya do sa rebound play ni Ronde Hollis Jefferson. Pero tapos na yan. Nanalo ang Rain or Shine at ang TNT naman kinakailangan pumawi. Kung ikaw si Coach Chot Reyes, gusto mo na matapos na itong serye ng maaga para makapagpahinga yung mga players mo. Dahil itong serye ng San Miguel at Ginebra malamang umabot yan ng 7 games. Kaya ito ngayon ang aabangan natin pagdating dito sa TNT at ROS. Asahan natin na ang TNT gagawin nila ang lahat para magkaroon ng magandang start para mahirapan na ang Rain or Shine. Dahil syempre mahirap maghabol kung malakas na ang TNT at malaki na yung lamang nila. Kung ikaw naman ang Rain or Shine ang gusto mo maging close yung laban, huwag kang patatambak ng maaga dito sa TNT. Basta dumikit ka lang para pagdating ng 4th quarter, may chance kang manalo. Dahil syempre kapag nandyan ang 4th quarter at dikit yung laban, sabi nga nila bilog ang bola, maraming pwedeng mangyari. Kaya ito ang aabangan natin dito kung paano magiging strategy ni Coach Yeng Giao. At yan ang sigurado na gagawin ngayon nitong TNT at ng Rain or Shine, kaya matinding laban ang mangyayari. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Malyari Mascarinas, Lolito Kakayon, Michael D, Katsakino Dukusin, kay Juan Solege. Pinabati din natin si Junjun Angie, Patpat at Biboy Matas, Jonel Alagon, Alfonso Dindin at Terdy Balaba, si Andrea, Alexis at Mitch Bagares. Pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Dexter Domer, Enju, si Anthony Alon family at ang iba pa nating taga-subaybay.